Ang aftermath ng memory ng isla ng Maui ay isa sa mga pinaka-deadliest fire na nangyari sa US history. At natampok natin ang isang himala na kung saan nakatayo pa rin ang isang church ng mga Kristiyano doon sa Maui. Ngunit sa pagkakataong ito, ating titignan pa ang isang mirakulo na hindi lamang ang malaking church na ito ang hindi natupok ng apoy, kundi ang maliit na church na ito sa gitna mismo ng lahaina na kung saan napaligiran ng sunog na environment ang maliit na church na ito. At ano nga bang church ito? At bakit pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos na nakatayo pa rin ang church na ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Tumayo ang isang pastor na nagsalita at inihalin tulad ni Pastor Jonavan Asato ang pagkasira sa pagkamatay ng isang minamahal. Kapag tinitignan mo ang bayang iyon at ang mga alaala na nagdaan doon, hindi lang ito isang tahanan. Sabi niya na may mga luha sa kanyang mga mata. Ika pa niya, ito'y bahagi na ng ating kultura. Ito'y bahagi na ng ating isla. Ito pa ang kanyang pahayag na na-translate na sa Tagalog. Ilang araw bago iyon nagpadala ang kanyang simbahan ng mga kagamitan sa pamagitan ng bangkang tulong sa lahaina, ang dating kabisera ng kaharian ng Hawaii, isang makasaysayang lugar sa 200 years ng pagmimisyonero sa kasaysayan ng Maui, at ang puok na labis na naapektuhan ng mga sunog na sumira sa kanlurang bahagi ng isla. Nakita niya ang mga sunog na sasakyan, ang mga abo sa Front Street, ang usok na naglalaho mula sa mahigit 2,000 na gusali na nasunog. Hiniling na Asato sa kanyang kongregasyon na tumayo at humarap sa direksyon ng lahaina habang inuulit niya ang mga katagang, "Nagsasalita kami ng buhay at liwanag sa inyo sa pangalan ni Jesus." Sa lahaina ang mga lokal na Kristiyano ay nag-aalala sa malawakang pinsala. Bagamat namangha ang mga leader ng isang local church nang malaman nilang nakatayo pa rin ang kanilang simbahan, kahit na halos ang lahat ng paligid ito ay literal na abo. Ang lahat maliban sa dalawa sa kanilang mga pamilya sa simbahan ay nawalan ng kanilang mga tahanan. Ang mga kapwa mananampalataya sa Maui ay naging mga unang linya ng tulong. Nag-aalaga sa libu-libong biktima ng isang kalamidad hanggang sa Lunes ay kinasawi ng 96 na katao at maaring magkakahalaga ng hanggang $5 billion upang muling itayo ang mga nasira dahil sa sunog. Binago nila ang simbahan upang maging mga sentro ng donasyon, nagluto ng daan-daang mainit na pagkain at naghatid ng mga generator, gasolina at pagkain sa pamagitan ng lupa at tubig. At nakakamangha mga kaibigan, at ating i-reveal na kung ano nga bang simbahan ang nakatayo dito sa gitna na hindi natupok ng apoy. Ito ang Kahuloy Seventh-day Adventist Church. Oo mga kaibigan, isa itong local church ng Seventh-day Adventist na naging pansamantalang tahanan ng 40 na mga residente na nasusunugan ng kanilang mga bahay. At kung inyong makikita mga kaibigan, hindi nasunog ang church na ito ay dahil naging refuge ito ng 40 na residente na natupukan ng apoy, at sinasabi rin ng mga taga-lahaina ay tinuturing na nilang tahanan ang simbahan dahil nag-aalok ito ng espiritual na pagbabago sa mga pamilya sa gitna ng pagkakalikas at trauma. Sa programa ng pagtanggap noong Biyernes, isang miyembro ay nagsimulang kumanta ng makanta para sa mga bata sa Adventist Church na agad nagdulot ng kasiyahan sa mga mukha ng mga bata na inilikas mula sa kanilang mga tahanan. Ayon sa isang anunsyo mula sa kanilang komperensya, agad namang sumali ang mga matatanda at ang sandali ay naging isang matagal ng hinahanap na pinagmulan ng kasiyahan at ginhawa para sa lahat. At ika pa ng church na ito, patuloy silang magbibigay ng sandaling kasiyahan at panghabang kasiyahan na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Tunay nga mga kaibigan, na ang tunay na kagalakan natin sa kabila ng ganitong mga pangyayari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Romans 8 verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay
Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Mga kaibigan, tayo ay tinawag ng ating Panginoong Diyos sa layunin natin na magpalakas ng ating kapwa at bumangon sa mga kalamidad na epekto ng kasalanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, hinihiling po namin na nawa po ay tulungan po kami na maging handa, Panginoon, sa mga kalamidad ng buhay. At higit sa lahat, makatulong kami sa aming kapwa upang sila, Panginoon, ay ma-share po namin ang patungkol sa tunay na kagalakan na matatagpuan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat o Panginoong Diyos sa patuloy po ninyong pag-aalaga sa amin at sa mga kaibigan po namin sa Hawaii. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.